Pag-usapan natin itong napaka-importanting misteryo ng buhay na kung saan bakit kaya pinapadaan sa lubak nung isang comment doon at bakit papaldo si Kuya. Well, this is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Sabi dito, papunta lang ako ng work niyan. Imagine gaano kahirap buhay ng babae. Nag-work ka lang, nagpapik lang, you are being kind. You are being a decent human being. You get this in return. This is never about the piece of clothing. Nakapang-work ako. Sabi nga ni Dave Chappelle, di ba? Just because I'm dressed this way does not mean I'm a whore. And I agree with that. I agree with that. But ladies, women, you must understand that that is very confusing. 'Di ba? Kasi like for example, makita nyo si Pinoy Extreme naka-cosplay pang pulis. Tapos mamaya-maya may tulong pulis, tulong. Sabihin ko sa kanila, just because I'm dressed this way does not mean I'm a policeman. O 'di ba? So, understand that men are attracted or is very confused doon sa kung ano yung sexually attractive. Ngayon, kung dahil sa modern feminism, ito na yung pagkakaintindi nyo sa kung ano yung sexual attractiveness, then most likely nagkaroon ng problema doon sa translation at pagpapalaki sa inyo ng kung ano ba yung sexually attractive. Again, sexy is not confidence. Confidence is the byproduct of being sexually attractive. Now, sabihin na natin, nagkita kayo ni Manong ng nakapolo ka, so on and so forth. Well, kung hindi naman siguro siya followers ng ibang pictorial mo or ng IG mo, so on and so forth, hindi niya makikita yung mga sexy bikini pics mo, advertisement mo, so on and so forth. And most likely, ang image lang na mabubuo sa'yo is yung pagiging pretty face mo without the sexual sexual attractiveness. So, which is more likely, 'di ba? Mabastos ka nung maganda lang yung tingin sa'yo or mabastos ka nang tingin nila sa'yo sexy ka at maganda ka pa. Tumataas yung chances mo every actions or decisions that you perform or claim sa buhay mo. Ito na yung nawala sa mga tao ngayon. We forgot to become responsible for the results of our choices. Tingin natin sa mundo, pag may gusto tayong isang bagay, hindi na natin iintindihin yung other drawbacks ng mga bagay na gusto natin dahil nakafocus lang tayo sa magagandang pros na ibibigay sa atin nung gusto natin, which is wala namang ganun. There will always be a price, and yung price na yon, it's not necessarily maganda or yung gusto mo lang yung ibibigay mong kapalit sa katotohanan or kay truth. Kailangan mo magbayad ng buo. At kung ano man yung buo na yon, truth will tell you. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.